Pero ganun pa man sa shortcut ko, ano? Salamat sa pagdalo ninyo. Yung halaman na ng Eden, nung paalisin si Eva at si Adan, pinabantayan ng Diyos sa isang kerubin. Kaya walang makakatuntun doon. It is a forbidden place, not anymore worthy for any human to enter into. Kasi it is a garden where there can be eternal life. But sapagkat ang tao is sumuway sa Diyos, hindi na siya karapat-dapat na mabuhay doon sa loob ng Eden. Pinaalis siya, binantayan yon. Basahin natin ang 3:24 ng Henesis. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Para wag nang matuntun, maingatan, pinagbantay doon ng Diyos ang isang kerubin at ang isang tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So it is a forbidden place already. At nung dumating ang tinatawag na baha, sa panahon ni Noe, that garden is not anymore like as it was before. Alam natin na lumubog ang sa panahon ni Noe, ang unang sanlibutan, at nasira ang mga balon ng lubhang kalaliman. Diyan na nga nanggaling yung mga earthquake ngayon no? Yung sinasabi sa Henesis 7:11, kapatid na Daniel. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Nasira yung mga bukal ng lubhang kalaliman, parang yung mga tectonic plates of the earth. Doon sa panahon ni Noe nasira yun because of heavy pressure of the flood, ay nasira yung tectonic plates. Yun nga yung mga tectonic plates na yun na nasira sa panahon ni Noe. After that, nagkaroon